Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na ginugol ang natitirang mga panahon niya sa mundo upang makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan. Siya ay si Andres. Napagtapos ko na ang aking mga anak at meron na silang kani-kanyang buhay. Bilang isang retiradong sundalo, ayokong basta-basta na lang matapos ang lahat nang ako ay magretiro. Sorry po, Lolo Andres. Sa totoo lang, labis akong nalulungkot sa nangyari sa iyo, Fatima. Pero wala na tayong magagawa. Naariyan na yan. Kailangan mong harapin yan. Sorry po, hindi po natupad ang pangako ko sa inyo na magtatapos ako. Ayos lang. Hindi pa naman huli ang lahat. Kapag nanganak ka na, maaari mo namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Tama na yan. Huwag ka na umiyak. Makasasama yan sa dinadala mo. Sige na, tumuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka at talagaan mong mabuti ang bata dyan sa sinapupunan mo. Opo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maabot mo pa rin ang mga pangarap mo kahit may anak ka na. Tandaan mo yan, Fatima. Opo. Opo, Lolo Andres. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo. Ano? Inahamon ko kayo! Kung matapang kayo, harapin niyo ako! Mukhang si RJ na naman ito. Lumabas kayo sa mga lunggarin niyo! Lasing na lasing. Ano? Mabuti pa ilabasin ko. Labas! Nasaan ba yung tsinelas ko? Nagtuwag na pala kayo eh! Kala niyo ha? RJ! Ninong Andres. Gabing-gabi na't lasing na lasing ka na. Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? Eh, may umahamon sa akin dito eh. Kaya lang, ngayon andito na ako. Ayaw namang lumabas. Eh, mga duwag eh. Sasa, umuwi ka na. Matulog ka na. Ayoko! Hihintayin ko siyang lumabas para magkaalaman na kung sino talagang matapang. Matulog ka na. Umuwi ka na. Sige na. Sige na. Bakit ka ba alam? Halika na. Umuwi ka na. Iwan mo ako. Huwag mo sabi akong pakialaman. Ay nako, yung isa na buntis. Ito namang isa na singgero, nasuntok pa kayo. Eh, hindi naman niya sinasadya. Lasing yung tao. Pinagtatanggol niyo pa talaga, ha? Grabe. Hindi na talaga ako makapaniwala sa inyo pa. Kung pwede ka lang, pagagawan ko na kayo ng rebulto. Noel. Nasayang lang lahat ng perang ginamit mo para papag-aralin ng mga yan. O, tingnan mo ngayon. Mga wala namang narating sa buhay. Wala man lang mga utang na loob. Huwag kang magsasalita ng kanyan. Maaaring hindi ngayon, pero natitiyak ko. Magbubunga rin lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Kung ako sa'yo pa, yung pensyon mo, ibili mo ng maraming property. Yayaman ka pa lalo. Kaysa naman gastusin mo dyan sa mga walang kwentang yan. Huwag na huwag mo silang tatawaging walang kwenta, Noel. Pa, Kayong magkakapatid, hindi rin naman kayo perpekto. Naging sakit ng ulo rin kayo sa akin nung mga kabataan ninyo. pa, Pero sumuko ba ako sa inyo? Ilurin ko ba kayong mga walang kwentang tao? ang sinasabi ko lang, ayaw namin makita na kung kailan dapat nagre-relax ka na, dahil retired ka na, napiperwiso ka pa ng mga pinagagawa sa buhay nitong mga scholars mo. Hindi ako napiperwisyo. Bahala na nga kayo, total. Pera nyo naman ang ginagastos nyo sa kanila. Hindi ako nawawala ng pag-asa sa kanila.
Alam kong magbubunga rin ang lahat. Oh, yun na. Oh. Dalhin mo ito kay Lolo Andres mo. O sige, Nay. Ingatan mong pagbitbit niyang lalagyan, ha? Baka matapon niyang sabaw. Opo. Sabihin mo, salamat kamot nakabayad ka na para sa semester na ito, ha? Opo, Nay. Alam ko na po sasabihin ko. O siya. Sige na, Ay, sige na. Nay. Pakiabot nga po yung school paper namin na nandiyan sa itas ng divider. Papakita ko sa kanya yung article na sinulat ko. Ay, oo, mabuti pa nga. Para matuwa naman sa'yo yung matanda. Tiyak! Mapaproud siya sa akin. Oh, napakagaling mo talagang bata, Yona. Ako na po ang editor-in-chief ng school publication namin, Lolo Andres. Ayos yan. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapagpatuloy ng pag-aaral. Oh, Nung mamatay si tatay, akala ko, hindi na ako makakatungtong sa koleyo. Kasi, hindi naman kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay ni nanay. Pero dahil sa inyo, nakapag-aral uli ako. huwag mo nang banggitin yan. Masaya ako na makita kayong nag-aaral at natututo. Ang mga kabataang kagaya nyo, dapat nasa eskwelahan, nag-aaral. Kaya hanggang kaya ko, tutulungan ko kayo. Kaya nga po, Lolo Andres, pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko para hindi masayang ang pagtulong nyo. Pangako po yan. Nakakagigil ko. Tuwan-tuwa po sa inyong anak ko. Ay, ang bilis lang ng panahon, ano? Oo nga po. Salamat po sa pagbisita niyo sa amin, Lolo Andres. Hindi na po ako bumisita uli sa inyo kasi nahihiya po talaga ako eh. Oh, ba't ka naman mahihiya? Kung gusto mo mag-aral uli, sabihin mo lang sa akin. Magtatrabaho po muna siguro ako para may panggastos kami ni baby. Sigurado ka? Opo. Pero maraming salamat po ha. Kung hindi niyo po ako tinulungan, siguro kahit high school, hindi ako nakagraduate. At least, 2 taon na lang po sa kolehiyo ang tatapusin ko. Kapag nakaipon ako ng konti, mag-aaral po ulit ako. Salamat po dahil ipinaunawa ninyo sa akin kung gaano kahalaga ang edukasyon. Pangako po, Lolo, kung hindi man agad-agad, pero babalik po ako sa inyo na may daladalang diploma. Sino kaya ito? Ay, Ninong Andres, sino? hindi nyo na ako nakikilala. Si RJ po. RJ? Opo. Ikaw na ba yan? Halika. Tuloy ka. Salamat po. Matagal kang nawala rito sa barangay. Saan ka ba nagpunta? Naghanap po ako ng trabaho. Talaga? Opo. Oh, saan ka na nagtatrabaho? Nakakuha po ako ng maayos na posisyon sa isang kumpanya. Pero ngayon po, plano kong mag-abroad. Kaya sabi ko, bibisitahin ko kayo. Kasi baka matagal bago ako makauwi. O saan bansa ka na magtatrabaho? Sa Qatar po. Aba, ay mabuti yan. Magandang balitang to. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng sakit ng ulong idinulot ko sa inyo noon. Ano ka ba? Huwag mo nang alalahanin yun. Masaya akong makita kang ganito. Nakasuot ng maayos na damit, nakasapatos, at hindi amoy alak. Gusto ko po talaga makita ninyo akong ganito. Maraming salamat po ulit. Hindi nyo man ako kadugo. Wala naman po tayong kahit anong koneksyon, pero nagmalasakit kayo sa akin.
Kahit mga magulang ko sumuko na sa akin. Pero kayo, hindi kayo napagod na unawain ako. Kahit paulit-ulit ko kayong binigo. Dahil alam kong kahit pasaway ka, merong magandang plano sa iyo ang Panginoon. Iyon ang gusto kong ipakita sa iyo. Kung saan man ako makarating, napakalaking bahagi kayo noon, Ninong Andres. Pa, kanina pa kayo dyan sa salamin ha. Hindi na ako sanay magsuot ng mga formal na damit, kaya naiilang ako. Maayos na po itsura nyo. Oh, para na kayong 40 years old lang. Binola mo pa ako. Mukhang excited kayong dumalo sa performance ng scholar nyo ha. Matagal na akong hindi nakapanonood ng teatro. Ngayon lang uli. Oh, sige ho, lumakad na kayo. At baka mahuli kayo. Ay, sige. Kayo lang bang magmamaneho ng sasakyan nyo? Pwede ko naman kayo ipag-drive. Ako na. May trabaho ka pa eh. Pa, naniniwala na ako ngayon sa sinasabi mo. Saan? Na darating ang panahon, magbubunga rin lahat ng sakripisyo nyo sa mga kabataang tinulungan nyo. Kaya nga masaya ako. Masaya akong makita silang unti-unting naaabot ang kanilang mga pangarap. Mukhang mahuhuli na ako. Mabuti pabilisan ko ng konti ang andar nito sa sakyan. At dito ako dadaan sa may kabilang kalsada. Sa malapit dito ang ruta. Ay, teka. May makakasalubong akong truck. Lolo, kumusta na po kayo? Naku, sorry po. Dahil sa akin, kaya kayo na-aksidente. Ako akala ko patay na ako. Dalawa na lang mo sila ngayon. Kanina halos buong barangay ang gustong pumasok dito sa ward. Hindi naman siya naggrabe kaya huwag na kayong mag-alala. Salamat sa pagbisita, mga apo. Lolo Andres, magpagaling po kayo. Oo. At isa pa yun, huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Lolo, may dala po akong prutas dito. Naku, salamat, Fatima. Magpalakas kayo, para makalabas ka agad kayo ng ospital. Salamat sa pagbisita nyo, ha? Aalis na po kami. Bye, Lolo Andres. May bisita na lang uli kami dito. Ay, sige. Salamat sa inyo, Sige po. Bye. Pa, Salamat sa Panginoon at hindi niya pa ako kinuha. marami pa raw kayong tutulungan eh. Prinotektahan kayo ng Diyos kasi mabuting kalooban nyo, Papa. Ayaw ng Diyos na mamatay kayo sa ganong paraan. Sa kasalukuyan, isang estudyante na lang ang tinutulungan kong makapagtapos ng pag-aaral. Si Yona, nakagraduate na at meron ng trabaho. Si Fatima naman, nakabalik na sa pag-aaral. Pero kaya na niyang suportahan ang sarili niya. Maya't maya may bumibisita sa akin at nagpapasalamat. May iba naman na nakalimot na. Pero masaya ako dahil alam kong saan man sila naroon ngayon, may naidulot na buti ang minsan kong pagtulong sa kanila. Kung sakaling kunin ako ng Panginoon, masaya akong magpapaalam sa mundo dahil alam kong kahit paano may nagawa ako para sa ibang tao.
Ako si Andres, at ito ang aking buhay. Kahit kailan, hindi magiging mali ang pagtulong sa kapwa. Minsan, hindi ito nasusuklian ng anumang material na bagay. Ngunit, may biyaya namang ibinibigay ang Panginoon kapalit ng mga kabutihang ating nagagawa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Lionel Benjamin sa papel na Andres. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.